Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. So confident na tatalunin ni Risa Hontiveros for in case siya ang tatakbong presidente sa 2028. Confident si Madam mga kabibig. Well, kung confident siya, edi kaya niyang gawin. Di ba mga kabibig? O eto kabibig, pinag-uusapan natin si Risa Hontiveros. Ngayon kabibig, ito kasi ang statement. Hontiveros, naniniwalang kayang matalo si VP Sara sa 2028 presidential election. Kayang matalo ang sinumang kandidato. Kahit si VP Sara, gaano man siya kalakas ngayon bilang kandidato patungong 2028, maari pa rin matalo. Ay, Risa, wala pang assurance dahil natatakbo si VP Sara. Oo, pressured nga siya. Hindi siya pressure na naging VP Pressure siya sa mga tao na gusto siyang patakbuhin sa 2028. Dinadamay niyo siya sa inyong style ngayon. Nagsisimula na kayong mamulitika. Dinadamay niyo ang isang gamit si VP Sara sa inyo. Oy, gamit si VP Sara na magmukha siyang kontrabida sa mga buhay niyo ngayon, sa mga ambisyon niyo. Sabi ni any candidate can be defeated. Even VP Sara, as strong as she is today. So, inaamin mo, Risa Hontiveros, na malakas talaga si VP Sara. Malakas si VP Sara na ngayon pa lang, nagsimula na kayong manira sa kanya. Nagsimula na kayong ginagamit ang pangalan niya para mapansin. Ito yung old strategy ba nga, yung kaaway mo, gagamitin mo yung pangalan para mabash ka ng todo. Well, mileage na rin yan. The more they bash you, still publicity. Pero ang problema, negative publicity. Iba kasi sa pag-artista, Madam Risa, negative or positive publicity is still money. Pero dito, negative publicity sa politiko, negative ka talaga. Basura ka talaga. Kung positive publicity, positibo ka talaga. Kaya nga si VP Sara, kahit anong pang gagawin yung paninira sa kanya, kasi positibo ang nakikita ng mga tao sa kanya, yan, sinabi mo, she is strong candidate for 2028. Diba? So takot na kayo. Kaya maaga pa lang 2026, nagsimula na kayo. Nagsimula na kayo sa gamit sa pangalan niya kahit hindi pa nga niya sinabi na tatakbo siya. Meron ba? Nagsabi naman si VP Sara. Para yatang si Risa Hontiveros pa lang nagsabi yung parang parang nagpaparamdam, nagpapabango sa pangalan niya. Ano ba naman yan? Sa isang interview kabibig, ang nag-interview ni Risa Hontiveros, kapatid pa rin niya. Ano ba naman yan? Well, the sister can help boost your name. Pero ang problema, iba na kasi ang estilo ng mga tao ngayon. Opo, mga kabibig. Ito Ito yun. Okay. Ang sabi nga daw nila ng kampo ni Sara Duterte is talunin nyo na lang daw siya dahil political lang daw ito. So pag-usapan natin. Hindi naman nagsasabi si VP Sara nga talunin niyo siya. Kasi hindi naman siya nagsabing tatakbo siya. Diba? Naku po. Yung politika. Pag-usapan natin yung halalan. Can she be defeated? Any candidate can be defeated. So even VP Sara, as strong as she is today, as a candidate going towards 2028, can be defeated. So yung hamon niya na talunin nyo na lang ako. Dahil hindi kayo hinaman ni VP Sara. Saan mo nakuha yung issue na yan, Day? Gawa-gawa ka ng issue, Day. Tingnan nyo, gamit si VP Sara, no? Gumagawa ng issue, hindi mo lang i-inform nyo muna si VP Sara. Uy, para alam din ni VP Sara ba na, uy, nagsabi ba talaga ako dyan? Uy, ano ba to? Ginamit na naman ako ng pambabaeng ito? Diba? Di magsabi kayo ng totoo. Day, talunin nyo ako, hindi. VP Sara nga parang pressured. Lalo kayo nagbigay ng pressure kay VP Sara na tatakbo sa 2028. Kasi kayo ang nagsimula, kayo ang nagsabi na talunin nyo ako. VP Sara, sabi ni VP Sara, talunin nyo ako. Hello, okay ka lang? We are also preparing for that battle. Yeah. Okay. Kaya pala, we are also preparing for that battle. So it means, ngayon pa lang, January 2026, nag-prepare na kayo. May mga pa-podcast na kayo, papunta-punta sa mga piyesta. Tingnan natin kung ano ang komento ng ating mga netizen.
Hindi naman sinabi ni VP Inday na talunin niyo lang ako. Kapatid ba niyang interviewer? Hindi naman si VP nagsabi niyan na talunin na lang siya sa 2028, kundi si Senator Alan Peter Cayetano. Oo nga, di ba? At nandun si Risa that time, the Senado. Naku, ano? Ito pa, in your dreams, you might win if you use smart magic come election day. Ano ba to? Comprehension mahina. Risa, hindi si VP ang may sabi noon. O, yun, di ba? Buti alam niya na strong si VP sa oo nga. Galing sa bibig niya talaga, no? So it means, talagang takot na sila kay VP Sara. Ngayon palang takot na takot sila kay VP Sara kasi alam nilang malakas si VP Sara. I strongly agree with you, Senator Risa Hontivedan. Need nyo talagang maghanda ng todo-todo kasi need nyo talagang magkaisa lahat para talunin nyo na nag-iisang VP Sara. Kasi I'm pretty much sure na kahit hindi mangampanya si VP at 2028, ay mananalo talaga siya and will become our next president. Tanggapin man nyo man o hindi, VP will definitely win from Max Genex III. Lakas ng fighting spirit niya. Kumusta nga pala dalawang talo mo tapos nung pangatlo, humingi ka ng tulong kay Sara sa kakamanalo. Ang alam ko si Peter Cayetano nagsabi nung talunin si Sara sa 2028. Hindi ganun kayabang si VP Sara katulad mo. Mas kilala namin yon dito sa Davao. Walay campaign yan tumakbo sa mayor. Taong nagluklok sa kanila. Hilong Risa, salamat kaayo. O yun, tingin ka bibig ha. Sino ba talaga ang nagsabi ka bibig na talunin nyo si VP Sara o talunin nyo na ako? Balikan natin. Ito ha. May nakita akong video na parang ito yung parang si Senator Alan Peter Cayetano yata ang nagsabi ka bibig. Si Risa ba, sometimes ba, kung saan siya nakakuha ng mga impormasyon, no? Baka hindi nasulat sa index card. Ano ba naman yan? Ito ha, makinig tayo. Ilang beses ko narinig dito sa hall na to, ang taong bayan, ang taong bayan, ang taong bayan. Hindi ba naman lahat naman tayo halal ng taong bayan di ba? Tama. Hindi ba pwedeng sabihin ko na lang, ang opinion ni Alan Cayetano, isa lang naman ako Ang opinion ni Joel Villanueva, Tama. ang opinion ni Mocha Uson, isa lang naman siya. Pwedeng sabihin ko sa inyo, guys, ang opinion ng civil society, ang opinion ng masa, ang opinion ng taong bayan, dapat makonvict. Are we not overstepping and are we not confusing rather than enlightening our Correct. political processes? Yes, you might think this is a different Alan Cayetano from the impeachment of President Estrada, impeachment of President Arroyo, impeachment of yung hindi natuloy na impeachment kay CJ Davide, sa impeachment ni CJ Corona. But aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang, ilang beses ko narinig dito sa hall na to, ang taong bayan. Tingnan nyo ha. O, tingnan nyo. Sino nagsabi? Peter Alan Cayetano. Nagde-lecture nga siya dyan tungkol sa mga ang taong bayan, palaging ginagamit ang taong bayan. Kung hindi nyo matatalo si VP Sara, kung hindi nyo ma-impeach si VP Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Si Peter Alan Cayetano, Senador Peter Alan Cayetano, nagsabi Risa. Hindi si VP Sara, ano ba naman yan, te? Dapat mag-apology ka dahil kay VP Sara kasi gamit mo sa VP Sara. Hindi nga yung statement niya, tapos ginamit nyo pa. Pinamukha nyo pang sinungaling si VP Sara. Pinamukha nyo pang mayabang si VP Sara. Hindi nga siya nagsabi niyan. Tapos that time, VP, at that time, Risa, nandun ka sa Senado, dahil nakaupo. Kayo ang nilecturan ni Senator Peter Alan Cayetano tungkol, kasi palagi kayo ginagamit yung ang taong bayan. Palagi yung excuse, ang taong bayan ang nagsabi. Ang taong bayan gustong ma-impeach si VP Sara, kayo lang. So, bali yung taong bayan, kayo lang, ikaw, si Kiko at sino pa dyan. O, tingnan na pahiya tuloy kayo. O, ito pa kabibig, isang video ito ha. Galing kay Attorney Rowena Guanzon. Ito, binabanatan ni Attorney Rowena Guanzon. Ito ha. Hanapin natin yung video. Kasi nakaka-offend lang na puro taong bayan ang tawag ito. Puro taong bayan na lang ang pinag-ano-ano nyo.
'Di ba? Hanapin ko muna yung ano ha, yung video ni Atty. Rowena Guanzon tungkol kay, tawag dito, Risa Hontiveros. Oo, kabibig. Meron din siyang komento, mga kabibig, tungkol kay Risa Hontiveros. Nung mga strategy nila na mga, yung magiging style nila, bulok daw, ito na. So it's very important that our government leaders have fear of God. Correct. To lead the right way and to be in the right Mhm. path. Kasi yung mga yan, sisimba-simba lang mga yan, pakitang tao. Dahil yan, hawak-hawak nung Santo Niño na nakakahiya yan. Ala Ako mahiya talaga ako sa inyo. Sayaw-sayaw niyo yung Santo Niño. Buti na lang, hindi kayo sinampak ng Santo Niño. Nung nag-disaster doon sa Cebu, wala Correct. kayo doon. Correct. Kami kahit paano, yung grupo namin Correct. doon, na-discarrel pa nga yung bus namin, jeep na nagdadala ng pagkain. Kahit Sino ba sa mga politiko ang naalala yung nagpunta ng Cebu? Ang naalala ko kung ano, si Bongo, si Ruben Padilla, si VP Sara, nagpunta doon, mga kabibig. Si BBM, parang huli na lang. Diba? Pero tignan nyo, may nakita ba kayong Risa Hontiveros na punta ng Cebu? Wala. Kahit anong tao niya, wala naman tayo nakita o pinost niya o I don't know, mga kabibig. Pero ang gusto ng tao, yung mararamdaman nila na nandun kayo sa panahon na lugmok sila. At alam nyo ba, ramdam na mga Cebuano, ayaw nyo pumunta ng Cebu kasi alam nyo namang talo na kayo doon. Napaka-unfair nyo naman. Kasi akala namin inihalal kayo ng taong bayan kasi kahit hindi kayo gusto ng mga tao, kahit ayaw ng mga tao sa inyo, pero serbisyo ang ibibigay nyo. Pero hindi pala, selective kayo. paano kami mga Bisaya, ambag-ambag kami pera Correct. para padalan pati mga OFW. Correct. Kahit paano, sila, saan ba kayo nag-ayuda doon? Tapos Correct. sayaw-sayaw kayo ng Santo Niño. Correct. Ya, kahilas ba? Kahilas na. Cebuano pa, hilasa, oy. Ano mo explain nun? Ano kayo? Hilas. Kahilas ba? Oh, yun mga kabibig ha. Yun ang pagbanat ni Atty. Rowena Guanzon. Oh, 'di ba? Kahilas ba? 'Di ba? Sana sinipa kayo. Sana sinipa kayo ng Santo Niño, 'di ba? Oh, ito pa kabibig ha. Marami akong baon na video na ating isa-isahin ba kung gaano din kalakas itong si Atty. Rowena Guanzon. Oh, sa mga tao na sasabi na confidential fund sa Bibi Sara, o sige, ito na. No matter what they say about Sara Duterte, Mhm. hindi naniniwala yung mga Bisaya Correct. na nagnakaw si Sara. At saka even, Oh, kayo mga Bisaya diha. Aniwala kayo na magnanakaw si Bibi Sara? Comment down below mga Bisaya. Naniniwala ba kayo? 'Di ba? Niwala kayo ni Sara magnanakaw? Oh, between Sara and Risa, sino paniniwalaan niyo? Sino ang may totoong serbisyong ipinamalas sa bansang Pilipinas, sa mga Pilipino? Yan si Risa, I don't know kung nakapunta na ba ng mga bukirin para bisitahin ang mga eskwelahan o yung mga taong nangluklok sa kanya. Kasi being a senator is nationwide voting yan, di ba? So dapat mapunta ka sa mga bukirin, sa mga tao doon, mga probinsya, kumustahin mo. Pero hindi si Risa palagi nasa loob ng Senado. Di ba? Pa-speech. Ano ba yan? lawyers, confidential fund, 129 million, ginako niya ba yun? Sabi ng COA, may unmodified opinion sila. Opo. Kanina lang. Wala namang nakukuha problema. siya. Opo. So, sa akin, hindi naman yan betrayal of public trust kung hindi siya nag-liquidate na maayos. Correct. Nag-COA, commissioner ako eh. Opo. Di kung mapatunayan sa COA na hindi niya na-liquidate na maayos, di mag-refund siya. Oh. Yun naman talaga ang rule. Opo. Ipapa-refund siya ng commission. Pag hindi siya nag-refund, siyempre abulin siya ng gobyerno. Doon siya Oh. Yun Yun lang. pala. Pero yung nag-kickback siya dahil nag-commission siya, wala. Diba? Oh, yun So, pala. nag-ghost project siya, wala. No matter what they say about Sara Tingnan niyo Duterte, ito ha. hindi Tingnan niyo ito, naniniwala walang yung mga Bisaya Ito, na opo. nagnakaw si Sara. True. At saka even lawyers, confidential fund, 129 million, ginako niya ba yun? Sabi ng COA, may unmodified opinion sila. Unmodified Opo. opinion. Kanina lang. Wala namang nakukuha problema. siya. Opo. So, sa akin, hindi naman yan betrayal of public trust kung hindi siya nag-liquidate na maayos. Kasi Tama. COA, commissioner ako eh. Opo. Tama. Di kung mapatunayan sa COA na hindi niya na-liquidate na maayos, di mag-refund siya.
Refund? Yun naman, Refund lang pala problema kami. Refund lang pala. Kung ang pag-check sa COA is parang kulang o ano, refund lang pala, 'di ba? talaga ang rule. Ipapa-refund siya ng commission. Pag hindi siya nag-refund, siyempre abulin siya ng gobyerno. Opo, dun siya Yun kakasuhan. lang. Pero yung nag-kickback siya dahil nag-commission siya, wala. Hmm. Diba? Wala pala. Oh, gising na. Gising na ang mga diwa niyo. Alam niyo na. So, yung iba hindi pa rin maniniwala. O, nasika. Sarang nagnakaw. Paano magnakaw kung kulang yung... Di ba ang sabi ni Atty. Ruben Conso na dating commissioner ng COA, kung pag-check ng COA, kulang-kulang, magbayad si Sara. Oh. Tapos, kung hindi siya magbayad, doon siya, tawag dito, hahabulin. Pero wala unmodified opinion ang ibinigay ng COA. So, it means, walang kickback, walang pagnanakaw ang ginawa ni BP Sara. Ito kasi yung ibang tao, kung ano-ano, basta lang kasi kung ano nakita sa social media ba, ito pa si Sara, ganito niya. Ito pa, bibig. The character na natatakot din yung mga tao niya sa kanya na Correct. mangungurakot siya. Parang si Digong. Mhm. Yung confidential fund na yun, set up yun. Set up. So what will happen? Romales is out. Mhm. It's the stage Mhm. for reforms in the next term. And I hope Wow. Romales is out, reform na ang mangyayari, kabibig. So yun, kabibig. Naku po. Ay naku, sa mga Bisaya, diha. Kung tatakbo si Risa Hontiveros, bobotohan niyo ba? For example, ito ang posibleng maging senaryo. Posibleng mag-team up si Risa Hontiveros or either si Tulfo. Pero Tulfo, I don't know kung magtatakbo ba yung presidente or vice-presidente. Pero sure, si Risa gusto talaga mag-presidente kasi confident, feeling niya. Mananalo talaga siya. 'Di ba? Kahit malakas si BP Sara ngayon, pero pwede siyang matalo, sabi ni Risa. At pinag-aralan na namin. Nag-aaral na sila. Nagre-research na sila. Mali-mali pala yung research nila. Sinabi pa ni Risa na si BP Sara daw ang nagsabi, talon nyo na, political to lahat talon nyo na ako sa 2028. Dahil mali-mali talaga yung research tayo. Akala ko nagsimula na kayo. Akala ko nag-prepare na kayo. Pero mali-mali pala dahil. Ano nangyari dahil? Diba? Kung si Raffy Tulfo naman, ewan ko, parang medyo simplang na ang mga Tulfo ngayon Ano to, kayo boboto kay Tulfo? Kung si Bam Aquino naman, hindi pa rin kauupo lang, i-give up ni Bam Aquino yung posisyon niya. 6 years yun tapos i-give up niya, tapos matatalo lang siya. Wag na lang. Diba? Sino pa ba? Sabi na lang si John Vic Remulla, hindi masyadong maganda ang John Vic Remulla kasi ngayon Pero pwede pa siya makabawi, pero for presidency, parang hindi kulang pa. Ano pa ba? Sino pa bang pwedeng... Si Mama Lenlen kasi, parang nililigawan pa rin nila Kiko Pangilinan na tumakbo ka pa. Pero si Mama Lenlen, focus muna siya sa Naga City. Doon muna siya magpo-focus para daw, at least may matulong siya sa Naga. Diba? So ngayon, nagsabi na si Trillanes na hindi siya tatakbo. Ewan ko nga kung tatakbo si Trillanes, sino boboto? Tumakbo yung mayor, talo nationwide pa, presidente. Chicken lang yung ni BP Sara. Sino ba? Parang wala Parang si BP Sara lang talaga ang nakatagahana for that 2028. Pero we don't know mga kabibig. We don't know mga kabibig. So, maghintay tayo sa latest update kung ano ba talaga ang gusto ni BP Sara. Tatakbo siya sa 2028 or hindi siya tatakbo sa 2028. Kasi ang iniisip ni BP Sara ayon kay Senator Amy Marcos, ang kanyang ama, si Pangulong Duterte. Gusto siyang mag-focus kay Pangulong Duterte. Kasi malapit na mag-isang taon si Pangulong Duterte nandun po dyan sa ICC, hindi pa rin nakalabas. So focus muna siya doon. Tapos nape-pressure din siya sa mga tao na pinupush siyang tumakbo as president for 2028. So yun, ngayon, I don't know kung pinag-isipan naman ni BP Sara or hindi, pero sana makakam up na siya ng decision niya. Kasi pag hindi si BP Sara, nandiyan naman si Baste, si Pulong. Ang daming choices, no?
Ang daming choices. Kumpara sa kabila, parang yung choices nila parang hindi hindi akma at ayaw ng mga tao. Pero sa kabila, Labi Pisara, Baste, Pulong, may mga choices talaga. Grabe. Yun lang kami, Big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.